Naranasan mo na bang pagsarahan ng pintuan? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Kapag nagsara si Lord ng pintuan, hindi dahil sa hindi niya tayo mahal, kundi dahil mahal niya tayo. At kailangan lang talagang isara ang pintuan na yan. Halimbawa na lang, kapag nawalan ka ng trabaho, iisipin mo na ito ay masamang bagay na nangyari sa iyo. At kahit ginagawa mo ang best mo, na-terminate ka pa rin sa trabaho, at iisipin mo, God is not fair, at hindi makatarungan ang nangyari. Tandaan mo kapag nagsara ng pintuan si Lord, sigurado ako na magbubukas siya, ng panibagong pintuan na mas makakabuti sa iyo. Natural sa ating mga Kristiyano, kapag may pangyayari na hindi maganda sa ating buhay, madalas iniisip natin na may mga mali tayong nagawa. Yan iniisip mo na isang malaking kawalan sa iyo, ay ito pala ay isang daan para magbukas si Lord ng mas magandang opportunity. At ang pagiging immature Christian ang nagiging dahilan ng maling pag-handle ng sitwasyon. Pero sa isang mature Christian, naiintindihan niya ang kaparaanan ni Lord, siya ay magpapasalamat. Although, may time ng kalungkutan, pero mas pipiliin niya na magtiwala at magpasalamat sa Diyos. Minsan kasi, akala natin yung trabaho na nawala ay best para sa atin, or yun na ang dream job mo, o kaya siya na ang Mr. Right or Miss Right para sa iyo. Kapag nakakaranas tayo ng mga ganito, at nakafocus lang tayo sa disappointments, hindi natin makikita ang big picture. At marami tayong mga tanong na bakit. Napagtanto mo na ba, kung ilang pintuan na ang nagsara at nagbukas? Sa relasyon na lang, ilang beses ka na heartbroken. Nangyari na rin ba sa iyo, na na-terminate ka sa trabaho, then napilitan kang mag-apply sa ibang kumpanya, then, you realize na mas maganda pala ang mga benefits, mas maayos ang mga bagong katrabaho mo. Hindi mo mararanasan yon kagandahan ng bagong trabaho, kung hindi ka na-terminate sa dating mong trabaho. Looking back, at na-realize mo, how God changed your situation into a better one, nakapagpasalamat ka na ba kay Lord, na hindi natuloy ang relationship mo, or napasalamatan mo ba si Lord na natanggal ka sa dating mong trabaho? Kapag may sinara na pintuan si Lord, hayaan mo lang, kasi ibig sabihin, may mas maganda at mabuting pintuan na bubuksan si Lord para sa iyo. God is sovereign, at alam niya ang past, present and future mo. He is in control sa sinara at sa bubuksan niyang pintuan. At malalaman mo lamang ang nasa bukas na pintuan, kung ito ay papasukan mo, at doon mo lamang malalaman, kung bakit kailangan isara ni Lord ang isang pintuan. God opens doors that no one can lock, and locks the door that no one can open. At ang Panginoon Jesus lang ang may hawak ng susi sa pintuan. Tulad sa Noah's Ark, sinara ni Lord ang lahat ng exits and entrances, at binuksan niya ang mga pintuan sa tamang panahon. He is the only one in control. Ulitin ko, kapag sinara ni Lord ang isang pintuan, ay may mas mabuting pintuan na hinanda sa iyo si Lord. And now, unti-unti mo nang naiintindihan. Pero bilang tao, nahihirapan pa rin tayo kapag naharap tayo sa mga ganitong sitwasyon. Kapag yun mga hinihingi natin sa Diyos ay hindi binibigay, our faith is being tested. Natural sa atin na mas gusto natin ang open doors, at ayaw natin ang mga closed doors. At bilang Kristiyano, expected natin na ibibigay agad ni Lord ang mga hinihingi natin. Pero ano ang gagawin mo kapag nanatiling sarado ang pintuan, at hindi binibigay ni Lord ang hinihingi mo? Una, kailangan mong magtiwala sa Diyos sa mga pintuan na kasara dahil hawak niya ang susi. Sa relasyon na hindi natuloy, trust God. Sa trabaho na hinihingi mo at hindi binigay ni Lord, trust God. Sa mga plano mong hindi natuloy, trust God. Dahil alam ni Lord ang best para sa iyo. At alam niya kung kailan niya bubuksan ang mga pintuan. Patuloy kang magtiwala kay Lord, at keep walking in faith. Sa totoo lang, hindi naman natin alam ang susunod na mangyayari, and si Lord ang shepherd natin, at bilang shepherd alam niya kung saan ang green pasture, at doon niya tayo dadalhin. As our shepherd, mapapagkatiwalaan natin si Lord, kahit sa tingin mo ngayon, hindi mo gusto kung saan ka dinadala ni Lord. At hindi mo man naiintindihan kung bakit sinara ni Lord ang pintuan, but one thing for sure, mas malaki at maganda ang opportunity ang naghihintay sa iyo, sa bagong pintuan na bubuksan ni Lord. Ang pumipigil lang na maranasan mo ang mga mabubuting opportunity, ay ikaw mismo, kung mananatili kang magrereklamo, na bakit naalis ka sa trabaho or bakit hindi natuloy yung relationship mo. Kailangan mong mag-move on sa past and take courage na pumasok sa open doors na inihanda sa iyo ni Lord.
Minsan kasi sa buhay Kristiyano, kapag na-discouraged ka na, kadalasan na-stuck ka na lang sa ganun sitwasyon. Minsan pa nga, sinisisi mo si Lord, ayaw mo nang magbasa ng scripture, ayaw mo na rin umattend ng church service. Nagmumukmok ka na lang. Tandaan mo, kapag ganito ang ginawa mo, tuwang-tuwa ang demonyo. But take courage and rise up. Do not give up. Take the next step. Patuloy mong gawin ang tama, magtiwala ka sa Diyos. Eventually, sa tamang panahon, magbubukas ang mga pintuan para sa iyo. Jesus said, keep on asking, and you will be given what you ask for. Keep on looking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open. Alam mo ba na bago mabuksan ang pintuan, una, ito ay sarado. Na-realized ko, lahat ng mga sinaraang pintuan ni Lord sa buhay ko, ay blessing pala. Dahil mas maganda ang plano ni Lord kaysa plano ko, kaya hindi mo man maintindihan ngayon ang reason bakit sinara ni Lord ang pintuan na yan, tandaan mo lagi, God's plan for you is to prosper you, and not to harm you. And all things work together for good, for those who love God. Ang kaisipan ni Lord ay mas mataas sa ating kaisipan. Alam ni Lord ang past, present and future natin. Alam niya ang mga mangyayari, kaya napakabuti na magtiwala tayo sa Kanya. Alam niya kung kailangan ng isara ang isang pintuan, dahil handa na ang panibagong pintuan para sa iyo. Keep trusting God, keep believing, keep the faith. I hope na nalinawan ka, at nasagot ang katanungan mo, kung bakit minsan kailangan isara ni Lord ang pintuan. Kung may iba ka pang mga katanungan, maaari mong isulat sa comment below. God bless you.